losing all my friends, and overnight success, what they'll call it in the end. I got this hunger inside of me, violently scratching and clawing, the scars multiplying. I need something more in this life, it ain't finding me. Fuck it, I'm done being silent. You see, I need purpose, a reason to think that it's all fucking worth it, a reason to wake up and live in this circus, a reason to fight all my visceral urges. Growing up, never felt like I fit in. I still don't, but it's better when I get wins. On stage, looking out at my best friends. We gon' get real loud till the night ends. I get pissed that I still don't have a top 10. It's a fucking boys club at the top then. Like a bracket haze just to get in. I ain't doing that shit, I don't pretend. Yeah, I wanna be the best. Always had a drive that I had to beat the rest. Yeah. So ayun ang mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong kung magkano nga ba ang ganitong motorcycle. Ngayong 2025, ito ay nagkakahalaga ng 116,900. Sa lahat ng mga kukuha ng cash, at least meron kayong idea kung magkano nga ba. And para naman doon sa installment, ilalagay ko yung kanilang down payment at yung kanilang terms and yung rebate nila. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang ganitong motorcycle? Sa presyo niya, comment nyo naman yun sa baba, at dun sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle. Baka pwede nyo i-comment yan, ano nga ba yung mga naging experience nyo dito sa motor na to. Para at least meron tayong idea, or merong idea yung mga gustong bumili ng ganitong motor. Ayos yan, di ba? So, ayun ang mga best, no? Sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle? Ito ay nagkakahalaga ng 119,900 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre, available din po yan sa installment. Ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference or meron tayong idea magkano nga ba ang kanilang hulugan. Sa tingin nyo, sulit nga bang presyo niya ngayon 2025? Comment nyo naman yan. At para dun sa mga gustong bumili, pwede nyo kang i-message sa aking Facebook page na iMarkMoto 2.0 para at least ma-assist ko kayo dito sa branch niya. So sa lahat ng mga nakagamit na ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan, di ba? So yun na nga, ngayon 2025, upuan pa rin natin. Itong Honda Click 160. Siyempre 5'2" ang aking height. Side stand muna natin. Yun, no? Okay, tingnan natin. Yung. So, mukhang magaan naman siya kapag sinesenter stand and side stand. Pero ganyan yung motorcycle niya. Kapag naka-side stand, mukhang okay naman siya. 5'2" ang aking height, no? Ang nagustuhan talaga ng napakarami dito is yung forma. Okay, forma, may gulay board, tapos yung kanyang specification na sobrang sulit para sa kanyang presyo. Kung gusto nyo malaman yung presyo, nasa dulo ng video, okay? So, ganyan ang itsura natin. Ito yung itsura kapag nakataas naman yung ating paa dito. So, ayan, malapad yung ating gulay board. Yung upuan niya, saktuhan yung lambot na ito. And then, yung ating OBR is malawak pa rito. So, kaya napaka-komportable ng biyahe natin kapag ito yung gamit natin. So, yan. Check natin yung suspension. Ang gaan, no? Ang lambot ng suspension sa likod, sa harap. Malambot din yung suspension. Turning radius, hindi siya ganun kalawak eh. Pero, hindi ka mabibitin dito. Pwede mong iliku-liku yan sa mga traffic situation natin. Lalo na dito sa amin, sobrang traffic dito. Ayan. So, ano nga ba yung specification nito? Nakita nyo naman ano yung tsura niya, di ba? So, ayan, para doon sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, pwede nyo kontakin si Honda Motorsports Baliwag. Nandiyan sa screen nyo yung kanilang contact number and sa kanilang Facebook page, pwede nyo rin silang i-message. So, ayan, pwede nyo rin akong kontakin sa aking Facebook page para ma-assist ko kayo dito sa branch nila. Okay? So, center stand natin, mabigat yung motor, oh. Pero kapag naitayo nyo na siya, magaan eh. Tapos napakasulit din, napakagaan lang din niya, center stand. So, yun ang mga best, no? Ngayong 2025, nakita natin to. Ito yung bagong labas ng SYM. Okay, yung Sim Naga 155. So, hinahanap ko kanina kung nasaan
yung kahit pangalan man lang or emblem ng Simnaga, pero dito pala sa side na to. Okay, nagustuhan din natin dito yung forma ng headlight. Sobrang aggressive ng forma nito. Tapos napaka futuristic ng datingan niya, para siyang kalaban ng Bumblebee. Okay, or ni Optimus Prime. Ganun yung datingan niya. So, nakita natin dito na para siyang upgraded version ni Jet 4X, di ba? Parang ganun, tapos pinalaki yung size. Kasi nga, yung handlebar natin dito is naka-naked handlebar, naka-fully digital tayo rito. Yung kanyang signal light nandito sa taas. Ayan, tapos yung headlight niya talaga yung agaw attention. Then, kagandahan dito, meron na tayong traction control, may ABS din ang isang to. So, naka-single disc brake tayo dito sa harap. Disc brake din pala tayo rito sa likod. Ayan. So, CST tires na rin yung kanyang brand. So, meron din tayo rito side stand kill switch. Maganda yung kanyang panggilid dito. Napakalaki din. Tapos, yung upuan natin dito ay sobrang lambot din. At maganda rin yung kanyang compartment. Napakaluwag yung kanyang compartment dito. So, nga pala, mga nagtatanong, ito nga pala, yung dito sa side na to. Okay? Dito kasi nilalagay yung yung kulang kung battery ba or coolant dito. Ito yung kasi may mga nag-post kasi, tapos may mga nagko-comment bakit daw naka-expose yung makina. Okay, pero ito yung niya, cover niya. Kaya para sa mga nagtatanong lang naman. Okay? So nakakilis na rin tayo rito at meron din tayo dito ng disusi, and then meron tayong utility hook dito sa harap. Yung kanyang gas tank dito, open natin. Ganyan, nandito na siya sa harap, hindi na tayo kailangan bumaba, buksan yung upuan para magpagas. Okay? Nandito na yan sa harap. Okay, so ngayon, tingnan natin, side stand natin, kung abot ba ng 5'2", nakagaya ko, ang ganitong motorcycle. Ayan. So, ganyan ang itsura niya kapag naka-side stand. Goods naman siya. Maganda yung pagkaka-side stand niya, no? So, ayan, napansin natin dito yung kanyang grip. Malaki, mahaba. Okay, 5 to ating height. Upuan natin kung abot ba ng 5'2", nakagaya ko. Parang sobrang taas na ito. Tapos sobrang lambot ng upuan. Tingnan natin kung kaya natin sobrang tingkay tayo rito. Grabe, ang taas ng clearance nito. So, bagay na bagay ito. Ay, tingnan nyo naman. Sobrang tingkayad, no? Pero sa mga 5'5", 5'4", kaya to. Ang taas kasi ng clearance nung niya, no? Ang taas ng ground clearance niya. Tapos, kagandahan, ang luwag ng ating gulay board. Ganyan ng niya, no, itsura. So, kung gusto nyo ng mga pinamili natin nandyan, gamit natin nandyan. Tapos ito pala yung itsura ng ating remote. Ayan, ganda rin. Tapos yung susi, nandito rin. So, kakaiba din yung ating side pocket dito. Luwag, sobrang luwag. Yan o, mga barya, kahit mga ibang gamit, mga basic tools, pwede ito. Ayan, so tingnan natin yung shock niya. Ganyan yung shock nyo. Napakaganda ng shock. Napakaganda nung bounce. Ayan, bounce. Turning radius niya, sobrang lawak oh. Ayan, sobrang tingkay tayo rito. Ang laki kasi nung ground clearance niya. Pero ang gaan ng motor, no? Magaan yung motor, ganun yun naman. Oh, sobrang tingkay tayo rito. Pero kapag naitayo na natin, goods naman na siya. Manageable naman to. Kaso ang problema ko dito, pag sa traffic, no? Kasi ganito yung tsura natin kapag na-traffic, sobrang taas na. Siguro paliliitan ko yung gulong, kung kaya pang liitan yung gulong. Kasi doon lang tayo pwede. No, doon lang tayo pwede, no? Palilitan natin yung gulong. So, ayun nga, sa tingin nyo, sulit nga ba ang kanyang forma, yung specs? Sulit nga ba? Comment nyo naman yan sa baba at para doon sa presyo niya, sulit nga rin ba? So, yun. Side stand and center stand natin. Kung magaan din ba siya, center stand. Yan. Sobrang gaan yung center stand. Ayos. It's a curse.